Welcome po dito sa aking YouTube channel. Para sa video natin ngayon ay mag-unbox tayo ng PAR 54 na LED na full color. Ang model po ay Big Dipper LPC 015 RGBW. Pamalit ko na po yan dito sa mga ginagamit ko na PAR 18 na Big Dipper LP005. Medyo outdated na po kasi at parang laruan na po yung datingan. Kapag bibili po kayo ng ilaw na ganito ay pares na po sila, hindi po sila nabibili ng isang piraso lang, at ang price po nito ay nakuha ko lang sila ng 2.8 kapag sila po ay nakasale. Kapag hindi nakasale, nasa 3.5 po yan. Namura ko po silang nabili sa Lazada. At ito na po yung pinakamukha ng ating ilaw. Ang material po niya ay hindi ko sure kung aluminum siya or pundido, pero mamaya i-check natin sa magnet. Meron po siyang malaking fan at ito po yung power in at power out, LED display at mga control buttons ng ating ilaw. Yung power in at power out, ibig sabihin po nun ay meron siyang outlet mismo sa likod nitong ating PAR LED. Kailangan lang po ay bumili tayo ng ibang cable kasi yung cable na kasama dito sa ating ilaw ay hindi po siya match dun sa pinaka outlet sa likod ng ating PAR LED. Mamaya ipapakita ko po sa inyo kung ano po yung klase na plug o cable na kailangan nating bilhin. Pwede po tayong mag-assemble or pwede tayong bumili ng pre-assembled. Plastic po na makapal itong sa harapan o mukha ng ating ilaw. Dati-dati po ay metal po yung sa harap niyan at meron lang mga butas-butas at yung mga lens. So ito, tinetesting ko po dito ngayon yung ating ilaw gamit yung magnet kung ano po yung body niya. So hindi po dumidikit yung mismong ating magnet dun sa pinaka body, pero dito sa mga legs ay dumidikit siya. So hindi ko po alam kung pundido or aluminum po yung material na gamit ng ating ilaw. Comment lang po kayo kung pundido ba or aluminum yung material na gamit dito sa body ng ating ilaw. At ngayon naman po ay ina-assemble ko na po itong ating ilaw. At wag po kayong magtataka kung bakit mabilis po yung ating video dahil times 3 ko na po yung speed para hindi po kayo masyadong mainip. At yan, dito po yung ilaw natin, yung power cord po niya ay pwede nyo pong baliin yung sa gitna po niya, yung pinaka ground kung hindi po sila nagmamatch sa inyong mga outlet. At dito naman hindi ko po sila binali muna kasi baka magka-problema or hindi gumagana itong ating ilaw pag ni-return po natin yan. Kung binali ko na po yung ground dito sa plug natin ay baka i-refuse po ng 7 stars o Big Dipper itong ating ilaw kasi dinamage na po natin yung plug. So gumamit muna dito ako ng ibang plug at yan, working po sila. At ipapakita ko po ngayon kung sila ba ay gumagana ng master slave. Sa master slave mode po, kung meron po tayong mga ilaw na magkakatulad, ay pwede po natin kontrolin yung ibang ilaw gamit po yung ating isang ilaw. So sa likod po niyan ay meron pong DMX in at out. At gagamit po tayo dito ngayon ng DMX cable. At yung pong dulo ay isasaksak natin sa DMX in ng ating ilaw. Yan po yung ating slave D001. Set natin sa D001 at yung dulo naman po ay sa DMX out nitong ating primary na ilaw. Yan, ito po yung ating magiging controller. Kung ano po yung ilaw o yung settings na gagawin natin dyan sa ating primary na ilaw ay susunod po yung mga ibang ilaw na nakakonect po dito sa ating primary na ilaw. So kailangan lang po magkakatulad po yung ating mga ilaw na gagamitin. Tulad nito, pares po sila. Yan, nakasaksak na po. Bali sinusunod na po nung ating slave na ilaw yung ginagawa nung ating ilaw. Yan, bonnet lang po yung saksakan niya. Yan, okay na po sila. At mamaya po ay tetestingin natin pang outdoor yung ating mga ilaw para makita natin kung gaano po sila kaliwanag. Bali, isang ilaw lang po yung gagamitin ko at ipapakita ko po sa inyo yung mga iba't ibang mga effects po dito sa menu nitong ating ilaw. Yan. D001 po yung settings ng ating slave para sumunod po siya sa ating primary
na ilaw. Ayan, D001, DMX001 po ang ibig sabihin yan. Working po sila, pwede po silang master slave mode. Para po sa akin ay handy po na meron pong master slave mode itong mga ilaw kasi natsyempoan na po ako dati na bigla pong nabura or parang may nabura po dun sa aking controller. Ewan ko kung merong nakialam ba. Bigla pong nawala po yung mga program dun sa aking DMX controller at nakaset na po yung aming Arkila at kailangan na pong simulan yung program. Kaya ang ginawa ko po ay sinet na lang ng master slave mode. At least synchronize po yung pagsindi ng ating mga ilaw. Ngayon po, dumako naman tayo sa feature na power out nitong ating ilaw. So, ibig sabihin, meron pong sariling outlet yung ating ilaw. Kailangan lang natin ng specific na mga cable na ito po, IEC C14 male to C13 female power cable or power cord reverse cable. Yan po yung tawag dito sa ating ilaw na nabili ko po sa Shopee. Meron din sa Lazada. So, ayan, sa mismo likod po ng ating ilaw ay meron pong plug po yan o outlet na pwede nating pagsaksakan gamit po itong ating binili na cable. So mas maganda po mag-assemble na lang po kayo para mas matibay. Pero kung tinatamad kayo ay bumili na lang po kayo ng pre-assembled na cable. Yan. So working po sila. Again, para magamit po natin ang feature na ito ay kailangan nating bumili nitong reverse power cord cable. At testingin naman po natin ngayon itong ating ilaw outdoor sa harap po ng ating bahay at medyo madilim. Dahil gabi na po yan at medyo maulan pa. So tetestingin po natin yung mga features niya sa likod. Yung mga pre-program po niya para makita nyo kung ano po yung mga features ng ating ilaw. So meron po yung iba't ibang mga features or settings or modes. Yan. So tetestingin natin. Ipapakita ko po sa inyo ngayon kung gaano po siya kaliwanag. Ganyan po siya kaliwanag. Isang ilaw lang po yan. Ngayon, nasa settings po tayo na CC. Ibig sabihin po niyan ay colors jump. Colors jump from slow to fast. So, habang tinatasan po natin yung value po niyan hanggang 99 po yung pwede natin itaas ay bumibilis po yung pagpalit ng ilaw ng ating power LED. Yan po yung CC mode na colors jump. Sa DE naman, ibig sabihin po niyan ay colors shade. Colors shade from slow to fast. So hanggang 99 din po yan. Yan naman po ay parang fading mode po yan. Fade. Nagpe-fade po yung ilaw. Habang tinataasan po natin yung value, ayan, bumibilis po yung pag-fade nung ating ilaw. Yan po yung DE. Colors shade. So next naman po yung mode na CP. Ibig sabihin po niyan, colors pulse. Colors pulse changes from slow to fast. Hanggang 99 din po yan yung speed settings po niyan. Habang tinatasan again natin yung value ay bumibilis po yung pagpalit ng kulay ng ating ilaw. Parang katulad lang siya ng colors jump. So next, pagkatapos po niyan ay nasa ano na tayo? Sound mode. Yan, CP pa yan. Yan, sound mode. Yan po yung ating voice mode hanggang 9 po. Yan. So kada isang palit po natin ng number ay nag-iiba po yung nagpo-pulse na kulay. Dun sa dulo ay iba-iba po na kulay na yan. Sa number 9, iba-ibang kulay na kada beat. So, yan po yung ating sound mode. Colorful voice activated strobe. 9 is a colorful voice activated jump. So, punta naman po tayo sa iba pang settings. Yan. R. Ibig sabihin po niyan ay red dimming. Red dimming. Red dimming from dark to bright. Hanggang 255 po yung settings niyan. Next naman, after nyan, yun naman pong green dimming. Yan, green dimming hanggang 255 din po ang settings niyan. Green dimming
from dark to bright. So yan po yung green dimming. Hanggang 255 din yung settings. Next is blue dimming. Blue dimming from dark to bright. Hanggang 90. Hanggang 255 din po yan sa settings niya. Next naman yung ating strobe. Wait lang. Yan yung strobe. So hanggang 99 naman yan. Strobe speed from slow to fast. So habang ina-adjust natin yung speed ng number hanggang 99 ay bumibilis po yung strobe ng ating ilaw. So ganyan po siya ka-bright. Kahit na isa lang po yung pinagtetesting natin ay sobrang liwanag na po niya. At ito pa yung isang hindi natin na testing pa, yung CL or built-in color. So handy po yan kapag ginagamit natin pang ilaw ng ating set o yung pang backdrop. Merong na po siyang built-in color. So hindi ka na kailangang mag-select pa o mag-adjust ng ating settings. Dati po kasi dun sa PAR LED na Big Dipper na LP005, yan yung ginagamit kong PAR 18, ay kailangan mo pang mag-select pa or mag-adjust pa para makuha mo yung gusto mong kulay dito. Meron na po siyang built-in. Hanggang 9 po yun yung sa built-in color, hanggang or 8 colors output. So pwede ka na mag-select. At syempre hindi pwedeng mawala po yung DMX mode nitong ating ilaw. Para sa akin po, nanibago po ako dahil meron po siyang dalawang DMX mode. Ito pong D, ito po yung alam ko. Bali dito po ay 3 channel mode lang po ito. At itong A naman po ay 7 channel mode. So ibig sabihin po, mas marami kang pwedeng kontrolin sa ilaw natin kapag dito ka nag-set. At yan po ang ating review at testing nitong Big Dipper LP-C015. 7 stars. Marami pong salamat sa panonood, at kung bago ka pa lang sa aking YouTube channel, please like, share, and subscribe. At kung meron po kayong katanungan, please iwan lang po kayo ng comment sa ibaba. Marami pong salamat and ingat po.